Okay, balik na ho tayo at dahil nga dun sa report ni Tricia Lindo yung tungkol sa systems loss na ini-impose sa atin, nasabi nga ng Pangulo, bakit ipapasa sa consumers? Hindi naman nila kasalanan yan. Makakausap natin ang lead convener ng Power for People Coalition. Lagi rin natin itong guest dito sa DZMM Teleradio, Executive Director din ho siya ng Center for Energy, Ecology and Development. Walang iba kundi si Jerry Arances. Jerry, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Good morning, Kabayan Danny at sa mga tagapakinig po ninyo. Okay, maraming salamat. So happy ka ba sa SONA ng Pangulong Marcos kahapon, Jerry? Siyempre, maganda yung mga announcement, ilang announcement. Okay. Kumbaga, good step in the right direction yung mga yan. Pero siyempre, dahil bugbog sarado ang kababayan natin sa sunod-sunod na pagtaas. Oo nga naway mapurso talaga yung una yung system loss. Nako, nawawala, Jerry. Medyo napuputo lang ang Zoom mo. Narinig mo ako, Jerry? Pang measures. Pero Nako, napuputol. Nawala na yung video niya, Camille. So, teka, anuhin natin. Baka makuha lang natin yung kahit audio lang, no? At baka bumibigay yung kanyang video, eh. Jerry, narinig mo ako dito mula sa studio? good morning po, Oo. Kabayan Danny. Okay, so bali dito muna tayo sa audio mo, no? Kung nawala yung video kasi. Pero for now, sabi mo, maganda, as on the balance, maganda naman ang naging SONA niya kahapon? Una po sa lahat, magandang hakbang yung pagtatanggal yung pag-utos niya na pagtanggal ng system loss at iba pang measures, Pero marami po kasi talagang problema ang power sector. Pag tinimbang natin, halimbawa kung sa Meralco franchise area, ang ibig sabihin nun ay kulang-kulang mahigit 5% lang ang mababawas sa electricity. Right? Kasi 5.7 po yung system loss sa Meralco franchise area. Ilang Pag sa porsyento? electric cooperatives, Ilang mas porsyento malaki. sa Meralco? Yung system loss? 5.7% po ng Okay. buong bill. So, significant naman yun. Kung 10,000 ang iyong bill, ay kumbaga kulang-kulang 500 din ang mababawas sa monthly mo na billing. Pero higit doon, kailangan pang marami pang measures para pababain talaga yung kuryente dito sa Meralco franchise area. Okay, so isa yon at saka yung sinabi niya kasi, himayin lang natin, Jerry, di ba gusto niya na magkaroon, kasi it will take time, kailangan daw, we demand, i-amend yung EPIRA law, di ba, yung Power Act. Tama po. Tama po. Merong ilang mga measures, ang pagsukat po talaga namin doon sa mga binanggit sa State of the Nation address, it's a mixed bag ng kumbaga mga measures na tama para tugunan yung matagal na dire-diretsong pagtaas ng presyo ng kuryente. At isa dyan yung system loss. So, napakatagal ng panawagan yan, halos 2 dekada na. So, tama lang na dapat umpisahan na yan ng pag-reduce. Pero madami pa po. Isa dyan din sa measure na, kumbaga, inihapag ng Pangulo yung bagong bill hinggil sa Sariling Kuryente Act. Ang ibig sabihin po kasi nito ay yung pag-i-ensure na lahat ng kabahayan ay pwedeng magkaroon ng access para sa solar PV, rooftop PV at battery storage. Ibig sabihin, bahay-bahay at kumbaga mga establishmento. Malaki rin talaga ang kapakinabangan nito doon sa kwentahan namin sa pinakamaliit na solar PV system. Halos 500 ka sa system loss, may 300 ka, 800 na po kaagad yon dito sa Meralco franchise area. Pero madami pa din ng bulto ay hindi pa na-address. At ang isang pinakamalaki dyan, yung pinagkukunan talaga ng bulto ng energy kasi 65% yon ng Meralco billing natin eh. So, yun yung kumbaga parang hinihingi namin na dapat tugunan yung mga ipinapasang charges sa atin mula sa pag-generate ng mga kuryente na galing imported na fossil fuel. Ito yung coal at ito yung gas.
So ibig sabihin, kasi narinig ko rin ewan ko lang yung effect nito, 'di ba? Aside dun sa systems loss na gusto niya alisin na, 'di ba? Na parang ikinakarga sa mga consumers, yung alisin din yung VAT. Anong ibig sabihin from your end na kayo ng mga nandyan sa Center for Energy, Ecology and Development? Yung in-announce po na pagtanggal ng VAT ay actually wala siyang Sa in-announce EPIRA na law? pagtanggal ng VAT. Kung hindi, pinapatungkulan niya lang kasi yung system loss ay binabat pa rin yun. So Okay. kaya dapat lang talagang tanggalin yung system loss. Pero nananatili yung panawagan natin na dapat tanggalin din yung isuspend yung EVAT at excise tax sa kuryente kasi yun yung pangalawang pinakamalaking billing eh. Yung una kasi doon sa bill natin, ang pinakamalaki ay generation charge, Oo, yun. kasunod yung mga taxes, kasama dyan yung EVAT at yung excise tax. So Oo. malaki din talaga yung matatanggal kapag sinuspindi yun. So ibig sabihin, ang panawagan nyo pa rin, on top of the systems loss, yung EVAT at saka yung, sabi nyo, excise tax, tanggalin na rin? Yes, Kung pwede? definitely. Dapat isuspend yun kasi yun yung isa pinakamalaki, pangalawa sa pinakamalaki, pero nananatili yung panawagan natin, yung transition sa pinagkukunan natin ng kuryente kasi 65% yun, Danny eh. Oo. Kapag na-resolve natin yun, sobrang laki ng kaalwahan na magaganap pagdating sa presyo ng kuryente. Pero 'di ba ang laki ng mawawala naman sa koleksyon ng gobyerno kung alisin mo yung excise tsaka yung EVAT diyan sa kuryente? Yung panawagan natin ay instead of kumbaga selective ka ng mga ayuda na ginagawa ng gobyerno kasi nung binigyan kasi ng emergency powers ang pamahalaan, kasama doon yung paglalaan ng pondo. So instead of ilaan mo yan sa kumbaga Yung teka Jerry, 'di ba yung binanggit niya yung uplift, 'di ba na ibibigay niya na pondo doon sa mga let's say 4 million yata na mga households. Tama po. Gusto Tama mo po. i-realign na lang 'yon sa pag-alis na lang ng EVAT at saka excise tax, parang Yes ganoon. po. Mas nararamdaman? Oo. Yes, kasi pag tinanggal natin o sinuspend natin sa panahon ng emergency crisis, Oo. yung government taxes sa power bill natin, lahat po makikinabang agad. So, siyempre ang lagi namang argument, mawawala ng pondo, etc. etc. Kaya nga, oo. Pero marami pang ibang measures kasi na pwedeng yun yung pamalit. At yun yung tungkulin at responsibilidad ng pamahalaan. Kasi until din na ng epekto sa ekonomiya natin at sa mga kababayan natin nung mataas na presyo ng kuryente. So ibig sabihin, I can see your point imbis na kasi meron na silang pondo para dito Yes sa po. uplift, 'di ba? Na sinasabi nila na yung marginalized sector on top of the 4Ps, tutulungan nila up to the end of the year. So sabi niya, Tama. kasi volatile ang situation. So instead of that, ang gamitin na lang na pondo for that is gamitin na lang doon sa kung whatever ang makolek natin, isacrifice yun doon sa EVAT at excise kasi mas marami, kasi ang power is more important sa bituka ng ating ordinaryong Tama po. Pilipino. Tama ba? Hindi lang yung mga residente, pati yung mga maliliit na negosyante at Pati including middle mga income. malalaki. Pati middle Opo. income. Di ba? Yes. Oo. So, ang daming makikinabang agad. Dapat lang, marami namang ibang measures pa. Actually, may mga panukalang batas na nakahapag na sa Kongreso at sa Senado pagdating doon sa other measures na pwedeng pagkuhanan ng pera. Pero Jerry, 'di ba in terms of let's say collection, ang laki, hindi ko na matandaan kung aalisin ng EVAT o diyan sa power at saka yung excise tax. How much would it entail ang mawawala sa gobyerno sa collection? Yung 300 yata. Wala po akong hawak ng datos ngayon pero mga ilang porsyento din po yan. Pero doon sa mga maraming pag-aaral, meron po talagang ibang measures na pwedeng pamalit. Okay. So in the meantime, ang commitment niya nga yung systems loss. Pero kanina narinig ko yung chairman ng Ways and Means Committee, si Congressman Miro Kimbo, talagang merong akakibat daw lagi yan na whenever ang mga power providers ipinapasa yan sa mga consumers, meron talagang systems loss along the way. Sabi niya, pwede naman alisin yan, pero ibig sabihin,
kailangan pa rin dito ang gobyerno na whatever, kasi hindi naman magninegosyo ang mga power providers kung lahat ng system to sila ang mananagot, sila magbabayad. Ibig sabihin meron dapat subsidiary niya manggagaling sa gobyerno. Ang una, kailangan bantayan kasi the likelihood na itatago nila yan sa ibang mga kumbaga parang kinukuha nila at ipinapasa pa din nila. Kailangan bantayan yon. Pero pangalawa po, sobrang laki na ng kumbaga kinikita ng mga katulad ng Meralco at ng mga kumbaga private utilities. In the last, palagay mo na lang kasi 25 years ng IPIRA, in the last 20 years na lang. So kumbaga sobra-sobra na yung kinita nila. Kumbaga na-recoup na nila lahat ng investment nila, kabayan Danny. So panahon naman na parang kumbaga tulungan nila ang taong bayan. Ika nga nila. Payback time, ano naman yan? Kumbaga parang equitable sharing naman yan ng burden din natin. So, kaya nga, how long do you think na maramdaman ito ng mga taong bayan? Lalo na kayo yung grupo nyo, syempre, ano yan, ikukonsulta nyo rin, no? At para paano ma-implement as soon as possible, Jerry? Ang totoo, kabayan Danny, itong system loss ay wala naman sa batas na kailangan mong na ipapasa mo yan sa electric consumers. Okay. Sa totoo lang, ay pwede nang hindi nga kailangang umabot pa yan sa Pangulo. So, Meralco can act on it? Desisyon lang yan ng Energy Regulatory Commission. Kung tutuusin, merong mga opinion including sa mga dating commissioner ng ERC mismo na hindi na kailangan ng bagong batas para ipatupad yan. So mismo ERC can decide on it upon the instruction ng Presidente on the SONA and Meralco will comply. Parang ganon? Oo. Ang problema dyan, siyempre, ang Meralco nagsasalita na kaagad na mamomblema sila, so on and so forth. 20 years na under IPIRA, limpak-limpak na yung kinikita nila. Imagine mo, 50 billion last year and this year ay nasa trajectory sila. Nalalagpasan ulit ang 50 billion na net income. So, kumbaga labis-labis naman na yon. Panahon to ng krisis, kailangan nilang, kumbaga, ang simple na nga lang yung hinihingi natin, equitable sharing lang ng burden. Okay. Jerry, kapos na tayo sa oras pero maraming salamat sa ibinahagi mo sa amin. Thank you. Maraming salamat din at mabuhay kayo, kabayan Danny. Okay, yan ho si Jerry Arance. Siya ho ang lead convener ho ng Power for People Coalition at Executive Director ho ng Center for Energy, Ecology and Development. Okay, bilang ano rin dyan, segue tayo dahil nga ngayon, merong ini-impose na naman na oil price increase. Ito, kaninang umaga, pinatupad na naman ito. Ang gasoline ho ay tumaas